At ito ang kabuuan ng bahay ng couple dito sa Saudi Arabia. And for today's video nga mga auntie kong expired ay papakita ko sa inyo ang bahay namin mag-asawa dito as couple worker dito sa mga amo namin. Ito po yung bahay na pinapayaram sa amin ng amo namin habang nagtatrabaho kami dito sa kanila. So nakikita ninyo may dalawang pintuan. Yung isang pinto po kasi yung banda sa kanan ay storage room po yan. Ito po isang pinto ay para naman po sa aming tinutuluyan. So tara pasok tayo, tingnan natin kung anong meron sa loob. At ito nga, pagpasok mo sa loob ay makikita mo may isang cabinet na nakapatong ang air fryer. At ang cabinet nga na yan na pinaglalagyan namin ng plato ay galing po yan dun sa basurahan. Kinuha namin ng asawa ko nung bago pa lang kami dito, mga 2 buwan pa lang kami. At ito naman, akala nyo, cookies ang naman nito. Surprise! Sibuyas, luya at bawang po ang kanyang laman. Diyan po nilalagay ng aking asawa yan, mga yan gamit sa panluto niya. At syempre, may kettle nga din po kami. Yan po ay bigay ni nanay nung dumating kami sa kanila. May gas stove nga din na binili si nanay para sa amin at yan po ang ginagamit namin sa pangluto. May kasama na rin po siyang tangke syempre. At yan po ang mga gamit namin sa pangluto, nasa ilalim po ng gas stove. At sa gilid naman po ayan yung mga container ng aming tubig. Nag-refill lang po kami. At syempre po katabi naman ng ating kalanay ang aking lababo. Yan po. Same po kay nanay ay lagi din po siyang tuyo at makintab. At ang katabi nga po ng aming lababo ay ang aming banyo. Yan po ang simpleng banyo namin. May shower, inodoro at lavatory. And syempre may exhaust fan dahil minsan ito nagyoyose ang aking asawa pag naubos ang kanyang juice sa vape. And dyan nakikita mo may shampoo lang ako, keratin and conditioner. And syempre may lavatory din tayo at salamin syempre hindi yan mawawala. And kagaya kay nanay, sa banyo nila ay lagi din pong tuyo ang aming banyo dito sa aming bahay. Dahil nga kahit pahiram nga lang to ng amo namin sa amin, ay syempre pinapangalagaan din po namin to. Para hindi naman tayo napapahiya kung sakaling biglang pumasok ang ating mga amo sa ating banyo. Katabi nga din pala ng aming banyo ay ang aming refrigerator at nasa ibabaw nga po niyan ang mga pang-araw-araw namin na ginagamit. Tulad ng kape, palaman, asukal, nandiyan po yan sa ibabaw ng rep. Etong rep nga na to ay naabutan na lang din namin dito sa bahay na to. Kaya naman ang sabi ni nanay, kung di na daw siya nag-work, ay sabihin lang sa kanya dahil papalitan daw niya. At yan nga po ang laman ng aming refrigerator. Yung mga pinamili namin kahapon ay nandyan na. And this time nga ay wala pa kaming mga seafoods or isda. Dahil nga hindi pa nakakabili ang asawa ko. Dahil nga ngayong araw pa lang nakapasok ang alaga namin. At kanina naman paghatid niya sa alaga namin ay kasama si nanay na lumabas. Nagpunta ng IKEA si nanay at Danube. Kaya naman hindi na siya nakabili ng isda. Kaya sa ngayon yan pa lang ang laman ng aming ref. May mga biscuits nga din kami dyan na dala ni tatay yan galing London. Ayan, may condense pa ako natira. At yung itlog na may crack ay yan nga, itinabi ng asawa ko, binukod niya dun sa mga kasama, syempre. At makikita nyo din dyan ang aking mga inumin, yung juice, yung Pepsi, at ang aking tubig. Yan po yung akin, yung nasa ilalim naman ay yung sa asawa ko. Katabi nga ng tubig ng asawa ko sa ilalim ay ang dates. So sa dates po di kami namumroblema dahil po ang mga balain ng aming mga amo ay may farm sa Riyadh. Kaya po tuwing umuwi yung anak niyang pangatlo at ang kanyang manugang ay lagi pong may dalang dates na marami. At ito naman po yung mga gulay na binili ng asawa ko kahapon. So, ang laman nga lang ng rep namin sa ngayon ay manok, hotdog, chicken patties, at kung ano-ano pa, French fries, gatas, itlog. Yan lang po ang laman ng aming rep sa ngayon. So, kung ano man ang laman yan, yan na lang po ang aming pinagtsatsagaan hanggang sa makasahod po kami. Siyempre po, OFW tayo, kung ano lang meron, yun ang pagtsatsagaan natin. Basta lang po, makapadala tayo ng maayos sa Pilipinas, okay na po sa atin yan kahit itlog lang. Meron nga din kaming mesa at 2 upuan. Bali yan po ay binili sa amin ni nanay. Pero kasama po kami niya nung namili. Bali ako po ang namili niyan kung ano daw po ang gusto ko. So ayan po yung napili ko, kulay puti at 2 upuan lang din ang kinuha ko. Dahil nga 2 lang naman kami ng asawa ko. Hindi naman kami magkakaroon ng bisita dito. At yung upuan naman po na black na yan ay naabutan na namin dito. At
Yang side table naman na nakikita ninyo ay bigay lang sa akin ni nanay. Bali, dalawa po yan. Yung isa ay nasa loob na ng box. Going to Philippines na siya. At yan nga po nakikita nyo, dinadapa ng asawa ko. Ang aming bed ay bili din po sa IKEA. Pero kasama po kami niyan nung namili. Bali, kami po ang pinapili ni nanay kung ano yung mga gusto naming gamit para dito sa bahay. At may wardrobe nga din kami. Sa wardrobe nga na nakalagay ang aming mga pang-alis. Mga nakahanger po siya at yung katabi nga po niyang drawer, ayan po ang lagay ng aming mga pambahay at mga underwear. Ito pong mahabang cabinet ay dito naman po nakalagay ang aming mga pantrabaho. At yan po nakikita niyo may TV din kami. Yung TV nga na yan ay naabutan na lang din namin dito. At may binili nga din ako na Bluetooth speaker na maliit. Katabi nga po niyan ay ang mga ginagamit namin sa pang-araw-araw para sa aming katawan. At nakakita nyo din ba yung mga sombrero ng asawa ko nakasabit? At ang aircon po meron din kami. Syempre, diyan mawawala dito sa Saudi. Syempre, sa init ba naman dito, no? So, yan po ang kabuuan ng bahay ng couple dito sa Saudi Arabia. Yan po ang aming bahay dito na pinapagamit ng aming amo sa amin. So, yan nga, tumayo na yung asawa ko niyan para magluto ng aming hapunan. At yan, nakita nyo ang kabuuan ng aming bahay dito na pinapagamit ng aming amo. So, kahit naman po pinapagamit lang to ng ating mga amo, syempre po, panatilihin nating malinis ito at maayos para naman po nang sa ganun hindi tayo mapapahiya kung sakaling biglaan silang kumatok at pumasok dito sa ating bahay. So, ayan po, kaya po lagi ko siyang nililinis. Hindi nyo po makikita makalat ang aming kwarto. Kahit yung asawa ko na yan ay hindi iniiwanang magulo ang aming kwarto. So kahit biglain kami ng mga amo namin pasukin dito ay hindi kami mapapahiya dahil lagi pong maayos at malinis tong aming kwarto. Thank you so much and God bless!